isi-share natin yung magandang balita ng ating Panginoon. Kami po, kaya ako na-convict na maging evangelizer, malaki po yung naitulong din na ating Panginoon sa buhay namin. Kaya binabalik din namin yung aming serbisyo. Amen? So, ang last would be yung fellowship. So, fellowship, yung pagkaano natin, kailangan kasi, alam nyo ba, sisters, napakahirap maging magpakabait. Parang mas madaling yung kasamaan okay yun, parang, pero pagpapakabait, parang ang hirap naalala ko nung nag-start kami sa Miracle, Christian Life Program. Taga-Miracle po pala ako dati for 36 years. Kilala ko ng mga opisina ko, yung mga kabarkada ko ron, manginginom, tapos may kalokohan. Kaya meron nagpunta kami naging membro kami ng community, tumigil lang po ako sa pag-iinom. Iniiwasan ko na, hindi ko na, nagkaroon na ako ng ibang mga tropa, ibang mga kaibigan. Mga kaibigan na dadalhin ako sa kabutihan. Kaya pag nakikita ako ng mga dati kong kabarkada, pag niyayaya ako sa inuman, yun, tumatanggi ako. Kaya tawag ako, si Father Manny, ayaw niya sumama sa atin. Kaya ganoon ako. Eventually, tawag na sa akin, si Bishop Manny, ayaw niya talagang sumama sa atin. Iba kasi yung nagagawa ng inyong kagrupo, yung mga kasama, yung mga may dadala ka sa kabutihan. So, yun po, yun ang natin, pag-fellowship sa mga kapwa natin. Pero hindi natin dapat sinasa isang tabi ng ating mga dating kasama. Ang napakaganda po na sila ay madadala din natin sa community. Mapapalapit din natin dapat sila sa Diyos. So, yun po ang isang napaka-importante na ginagawa natin sa community. Hindi lang tayo yung bumabait, bagkus bumabait din na itadala rin natin yung ibang mga tao sa napapalapit natin sa ating Panginoon. So, witnessing, that means making ourselves available for God's work, giving our time, treasure, and talent. Yun po, kailangan natin. Then, siguro gaya ng mga new members ng Focus for Christ, ito, tanong dito, do you like to read and study scriptures? Siguro, hindi pa. Kami noon, nung bago pa lang kami sa community, hindi naman ako nagbabasa ng Biblia, hindi naman ako nagbubukas ng Biblia. Pero nung napasama ko sa community, isa sa mga natin yun, isa sa mga covenant natin doon, na dapat nakakapagbasa tayo ng Biblia, nalaman natin yung mga turo ng ating Panginoon. Actually, yung mga pagka-attend nyo sa mga misa, doon nakakapagkuha kayo ng mga inputs sa pare, tapos sana kung araw-araw, meron kayong daily reflection, kasi meron naman tayong cellphone, maraming mga apps or makikita natin kung ano yung gospel for the day. So dapat sana maging routine natin na palagi tayo nakakapagbasa ng Biblia or mga other materials tungkol sa ating Panginoon. So ako ngayon, ang sinusubaybayan namin is yung 365 days. So meron doon 365 days kung paano yung 365 days sa Bible, para matutunan mo. Alam naman natin na napakapal ng Biblia, ay hirap basahin. Meron tayong New Testament at Old Testament. Pero kung susubaybayan natin, araw-araw nakakapagbasa tayo, maano natin, may imbibe natin yung sinasabi sa ating Biblia. And how do you pray? How often do you pray? What is the content of your prayer? Kanina, pinag-usapan natin yun, sinasabi ng acts, adoration, contrition, thanksgiving, and then yung supplication. So, dapat na isasama natin yung dapat na kabuuan ng ating pagdadasal. At yung ating prayer ay
Hindi dapat, kumbaga, yung mga importante kagaya kami, pag meron kaming mga importanteng mga desisyon, dapat pinagdadasalan muna namin. Humihingi muna kami ng tulong sa ating Panginoon kung ano malaking tulong ng ating Panginoon. Minsan tayo, ang ating pag-iisip ay tungkol sa kapirahan o pang sarili lamang. So, nawawala tayo sa focus. Napaka-importante po na humingi rin tayo ng tulong sa ating Panginoon. Siguro mga 2 weeks ago, nag-attend kami ng silent retreat. Ano yung silent retreat? 3 days kaming nag-attend ng aking asawa. Doon sa silent retreat, 3 days, bawal kayo mag-usap. Hindi kayo pwede mag-usap. Kasi 3 days na naka-stay in kami doon sa parang retreat house. Tapos bawal kayong, hindi kami magkatabi sa kwarto, bawal kami magtinginan, bawal kaming, yung mo lang is magdadasal ka lang. Tapos napakaganda ng place, napakalaki, maraming nature, maraming puno, may mga tupa. So, yung for 3 days na yun nagko-commune ka sa ating Panginoon. Ang Panginoon lang ang kausap mo. Meron kaming recollection master, pari siya. Tapos sandali lang siya, siguro mga 1 oras, 2 oras lang nagsasalta during that day. Pagkatapos nun bahala ka na kung saan ka pumunta, kung saan ka magmuni-muni. Pero yun, napakaganda na nakapag-reflect tayo na ang kausap lang natin ng ating Panginoon, marinig natin kung ano yung sinasabi sa atin. So sana meron tayong quiet moments sa ating buhay na marinig natin. Minsan kasi dahil sa ingay ng mundo ngayon, hindi natin naririnig kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, would you like to share Christ with others? Yung isang tanong dito. Gusto nyo bang i-share ang Panginoon sa iba? Yun po ang minamandate sa atin. Kailangan po sinishare natin. Sabi nga sa St. Francis, preach the gospel at all times and if necessary, use words. Kasi yung para i-preach natin yung gospel, hindi naman kailangan na tayo. Kagaya ng mga ginagawa ng ibang preacher dyan, nasa bus o nasa kanto, meron silang bike, tapos nag-preach, kumbaga, dun sa public places. Tayo, yung action pa lang natin, sana'y nakikita na ng ating kapitbahay, ating mga kamag-anak, kung ano ang pagbabago sa atin. Kasi umahatin tayo ng Christian Life Program, naging Couples for Christ tayo, pero hindi natin nasasabuhay. Nakikita pa rin ang ating kapitbahay na palagi kang masungit, palagi kang makontra, palagi kang magsismis. So dapat yung ating mga ugali na dati may ng ulo, iba yung ating mga ugali, dapat nababago natin yun. Dahil yung pagiging natin malapit sa ating Panginoon, iba dapat ang nakikita na ipuproject natin sa ating mga kapitbahay. So, ito yung isa sa mga witnessing namin na aming may bahay, si Grace. Last year kasi nakasama kami sa World Youth Day 2023, last year. So, ewan ko nga ba ba't kami napasama ron, senior citizen na kami. So, mga 64 years old na ako noong during that time. Pero napakaganda, nakapag-witness kami dun sa nung time na yun. Na-interview kami live on TV sa World Youth Day. Ito po yung every 2 years na ginagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Ginagather po yung mga kabataan. At nakasama po namin sa Couples for Christ yung ating mga full-time pastoral workers. Parang mga 33 po kami na magkakasama. At napakasaya po nung event na yun kasi nakita namin yung pagsasama ng mga kabataan, yung mga pare. Kasi po ang Couples for Christ, hindi nyo tatanong, napakarami na po ng mga pare at mga madre na na-produce. Kasi po ang Couples for Christ, meron tayong mga
ministries, yung ating Kids for Christ, yung Youth for Christ, Singles for Christ, Handmaids of the Lord, at Servants of the Lord. Nakakatuwa dahil ilang years na ba ang Couples for Christ? 43 years na po. So, yung mga dating mga batang mga ministry tinuturuan ng ating ng kanilang mga anak. So, napaka-importante yung ating personal relationship, hindi dapat nawawala yung bonding natin sa ating mga anak. So, how do we support one another in CFC? We have to have committed relationship. We make a commitment to grow together as a Christian couple. So, sa inyo nag-umpisa. So, kayong dalawang mag-asawa ay dapat palaging, kumbaga as much possible, solid. Sana hindi nakikita na inyong mga anak na kayo'y palaging nagtatalo, palaging nagbabagayan, yun po. Kailangan makapakita natin sa ating mga anak na masarap maging pamilya. Kasi kung kung palagi na lang narinig na yung mga anak yung sigawan nyo, mas gusto na yung anak na nasa labas, umarkada na lang, sa yung email sa bahay nyo na narinig nila. So, importante po yan. At alam nyo naman ang pakay ng demonyo, sirain ang isang pamilya. Maghiwalay ang pamilya, magpariwara ang mga anak. So yun po palagi natin dapat iniisip. So pag tayo nag-aaway na, ang ating iniisip, eto na naman yung demonyo. Sinusulsulan na naman ako kung ano na naman yung bagay na sinasabi sa akin. So yun palagi ang ating point of view. Na dapat tayo, kayong mag-asawa, hindi magiging committed. Huwag na huwag, lalo na yung mga point na gusto niyo maghiwalay, alam niyo naman na meron kayong sinumpahan for better or for worse, for health and good, sickness and health, till death do us part. Yun ang natin, huwag nating ahayaan. Naalala ko yung isang kaibigan namin na parehong abogado, so nagkagalit sila, tapos after a week, nagkakatalikuran sa kama. Pagkatapos ng isang linggo pa, sa labas na natutulog yung lalaki. Pagkatapos ng several months, humiwalay na ng bahay. So, ganun yung nangyayari. Until ngayon, sila, totally magkahiwalay na. So, wag nating hayaan na magkahiwalay yung ating relationship. Dapat palagi tayong solid. At nandito ang ating community, ang Couples for Christ, yung mga leaders nyo, para gabayan kayo at tulungan kayo sa inyong mga problema. So kahit anong oras yan, kahit na alauna, alas 2 ng madaling araw, pwede niyong tawagan yan. Pwede nga ba kayong tawagan? Pwede. Ito nyo, may mga commitment yan. So, gigising at gigising yan para sa inyo, brothers and sisters. Ito po yung aming mga anak yun sa time. Sa Mirando po ito, ito yung aking bunso, si Miguel. Tapos ito si Marie at si Paolo. Palagi ko pong pinapakita to kasi ito po yung nangyari. Paano nabuo yung aming pamilya. So ito po mga Singles for Christ, yung mga Singles for Christ po yan. Kami po yung coordinator ng Singles for Christ. Kumbaga kami nag-lead sa Meralco ng mga Singles for Christ that time. Tapos yung mga Singles for Christ naman, sila yung mga nag-aalaga sa mga Kids for Christ, yung aming mga anak. So napakasaya, throughout the years, yung mga aming mga Singles for Christ, nagsipag-asawa na. So marami, ito na po yung mga first sets ng aming mga inaanak. So napakasaya na yung aming, kasi po yung mga Singles for Christ, alam niyo yung mga ginagawa doon, nagsusulat yun. Sinusulat nila sa papel yung, ano yung mga characters na gusto nila sa kanilang mapapangasawa. Gusto nila madasalin, gusto nila malapit sa Diyos, gusto nila. So marami yun. Tapos yun, ito yung gusto kong maging mapangasawa, pakidasal naman. So ganun yung mga style nila. So pagdadasal nila, ipagdadasal, tutulungan namin na magdasal. So yan po. Yung kaninang bunso namin, ito na yan. Medyo lumaki na yung aming bunsong lalaki. Ito yung first sets ng mga babies. So, nagre-reunion kami from time to time.
Tapos, ito yung next reunion namin, yung aming bunso, ito na si Miguel, lumaki na po. Tapos meron ng second, third, yung mga anak ng mga dating mga singles for Christ. Nakakatuwa yung mga singles for Christ eh. Ano yan? Kumbaga, parang sa kanila yung mga natutunan nila dun sa mga titos and titis nila sa Couples for Christ, hindi naman nilang ginagawa. So, active yung mga yan. Kita namin kung paano nila pinapalaki din yung kanilang mga anak. So, yun po. So, yan, lumaki na lumaki. Ito na po yung mga dating mga babies noon. Mga ano na yan, mga high school, magka-college na. Mga nakakatuwa dahil pati yung mga pag-aaral na. Gaya itong dalawang to, mga Philippine Science High School. Doon na nag-aaral. Kasi dahil ano sa kanila, yung vibes sa kanila, yung mga magulang, yung pagmamahal sa ating Panginoon, at yung tamang paggabay dun sa mga kabataan. So napakasaya, brothers and sisters, pag nakikita natin yung mga ganyan yung mga ating mga anak. Yung aming mga anak noon, sila yung mga nag-alaga dito sa mga kabataan na to. So kung titignan natin, kami yung nag-alaga sa Singles for Christ. Ang Singles for Christ nag-alaga doon sa aming mga anak. Kung nag-asawa na yung mga Singles for Christ, nagkaanak sila, yung mga anak naman namin na yung nag-alaga ng Singles for Christ, sila yung nag-aalaga doon sa mga anak ng dating mga Singles for Christ, yung mga kabataan. So, continuous po yung ating pagtutulungan sa Couples for Christ. Maganda yung ating community. We are in more than, I'd say siguro mga 130 countries all over the world. So, kahit sa Iraq, meron tayo. Sa Tawi-Tawi. So, ganun po, karami. Almost lahat ng probinsya dito sa Pilipinas ay meron tayo na Couples for Christ. So, yan po. Napakasaya pag ang ating pamilya ay nasa community. Tapos, ito naman yung aming mga anak na. So, kita niyo naman yung aking ngiti dyan. Tuwan-tuwa ako dahil pag iniisip ko nga yung hindi kami na dito sa Couples for Christ, part kami ng broken family. Wala na dapat kami magkahiwalay na kami, may iba na kaming landas. Pero dahil sa community, napakaganda ng nagawa ng ating Panginoon. So, makikita niyo yan yung tinatawag na supply. Yan yung nagsisignify na graduate ng mga UP. Sa UP, Diliman lahat yung mga aking mga anak. Ako, walang supply dahil sa sa Mapua. Pero actually, muntik na ako sumablay. So, hindi ako, sabi ko nga, kung hindi ako napasok sa Couples for Christ, sablay ako. Hindi ako. So, brothers and sisters, ang sinasabi lang, gusto kong iwatig lang na napakaganda na meron tayo sa community. Mahirap, tayo-tayo lang, pero kung kasama natin ang mga brothers and sisters natin, ikakayanin natin ang ating yung mga hirap natin sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin, sana'y lalo tayo mapalapit sa ating Panginoon. And I'm very grateful sa community, mahirap man, magastos, kasi naging country coordinator kami sa Laos, kailangan kami nagpapamasahe kami ng sarili, tapos maraming mga misyon na pinupuntahan, pero sinasabi nga, the Lord will provide. Ang importante lang sabihin natin, isiya sa ating Panginoon, pag binigyan tayo, o naatasan tayo na kailangan trabahuin, o mag-serve, yun lang, mag-say yes lang tayo sa Panginoon, at tayo'y gagawin. So, the Covenant of Couples for Christ, gagawin nyo next week. Sana nandito kayo ulit, magkakaroon ng dedication, at yun yung magiging mag-signify na yung members nyo sa ating community. Ano nga bang mangyayari pag naging graduate na kayo sa Couples for Christ? Mahati kayo sa mga household. Siguro, i-grouping kayo. Tapos, itong household to, ang purpose nito is to have a smaller and more intimate environment and personal support sa Christian life. So, dun sa household na yun, magkakaroon din kayo di ba, nag-grouping kayo ngayon, meron kayong mga sharing. So, on a weekly basis, meron magkakaroon din kayo. Kaya lang, on a household.
basis yun. Siguro napasado pang ipapaliwanag sa inyo yun bukas. Pero ito yung aming mga household. Ang importante lang inaano natin, huwag tayong mahiya kung maliit man yung ating bahay o paggulo man yung ating bahay, okay lang yun. Hindi natin tinitignan yun. Naalala ko yung mga dating mga members ng Couples for Christ, minsan yung household head nila, tricycle driver lang, pero yung kasama nila sa member nila sa household, isang engineer, pero hindi tinitignan kung ano yung status mo sa buhay, at tinitignan niya yung puso mo at yung faithfulness mo sa ating Panginoon. Okay? So may mga fellowship din, mga household na mga gimmick ika nga. So pag may mga time, may mga occasion, may mga birthday, yan, hinihiram lang naman yung mga costume niya. At para pang pictorial ika. So masaya po, lalo na may fellowship, magkakaroon kayo ng mga fellowship, outing, so yan po, kasama po yan. Then magkakaroon din kayo ng mga ongoing teaching. Hindi po natatapos ang mga pagtuturo sa inyo. So, merong mga teachings na ibibigay, marriage engagement sa retreat, mga covenant orientation. So, yun po, ito po, meron tayong mga first year teaching program. So, after 3 months ng Christian Life program nyo, pag-graduate nyo, meron covenant orientation, may marriage engagement retreat, evangelization training. Kasi continuous po yun. Dapat yung mga training nyo, tsaka yung mga teachings, naibibigay sa inyo para mapalago kayo sa buhay na malapit sa ating Panginoon. So, meron din mga other activities. Ito, yung mga big events natin. Old picture na po ito. Sa Araneta po ito ginawa. Pag nag-gather po tayo, marami. Kasi almost 1 million tayo sa all over the world. Marami po tayong mga members. Yan. Sa mga probinsya, complete po yan. And then, magkakaroon din po kayo ng mga monthly prayer assemblies. So, mag-gather kayo, yung mga Lord's Day celebration, anniversary ng Couples for Christ, pero big event, normally sa Luneta po ginagawa yun. Okay? So, ito yung Angkok Global Walk, sinasabi ko, mangyayari ito sa October 19 sa Mowang Grounds. Pero maaga to, I think mga alas 4 ng madaling araw. Pero open po yun na sana yung magkatalo kayo. Makita niyo yung bigger community. Then, as we see the deterioration of Christian values sa pamilya, we are also seeing God's loving and protective hand in trying to preserve the Christian family back to its original plan. So, kanina sabi ko, yung hirap at pagpalaki ng mga kabataan ngayon, napaka-importante po na pag-aaralan natin, bibigyan tayo, nagagabayan tayo ng ating mga community, kung paano natin mapapalago o mapuprotekta ng ating pamilya. Brothers and sisters, mahirap magpalaki ng pamilya, pero kami, ito yung aming pinangahawakan sa ating Panginoon. Kami ng pamilya namin, for me and my household, we will serve the Lord. Yan yung po nakaposter sa amin. So, continuously na magsisilbi sa aming Panginoon hanggat sa huling buhay. So, yan din po ang nakikita natin sa mga nagsiserve ngayon. At sana, ganun din po yung ating maging motto sa atin. So, we are inviting you, brothers and sisters, to be part of God's work by being part of Pastor CSOC. Kaya sana po, makita namin kayo ulit next week at maging member natin kayo sa ating Couples for Christ. Yan lang po, maraming salamat. May